pakitong-kitong alimango sa dagat. Malaki at masarap, mahirap mahuli sapagkat nangangagat. Akala ko kukulutan mo pa, Kaloy. Kasi pa, sapagkat nangangagat. Falsetto. Sapagkat nangangagat. Ayos ka Daming na version, yan. Takanta-kanta na lang tayo, Ako, syempre. Eto kasi, Anjo, ini-imagine ko na kasi si Chef JR na manghuhuli ng alimango. Pero parang hirap nun, no? Parang may chances na masipit ka kasi ng alimango. Pero don't worry, Karoy. Dahil nga, ang alimango huli ni Chef today, naka-condo lang naman. Condominium? Condo, 2-bedroom, name it. Wow! Fully furnished. 100 square meters. Naka-condo, Yes. Anjo, pati alimango lumilevel up na ngayon, ha? Pero ito, yan pala yung tinatawag na vertical farm ng mga mud crabs. Chef JR, paano ka nga ba manghuhuli today? Turuan mo kami ng vertical, vertical farming. Hello! Tama? Yes, tama. Chef! A blessed morning! A blessed Kaloy morning! and Brother Anjo. Eto, social na social talaga yung food adventure natin. Kanina, di ba, nag-ready pa ako kasi akala ko lusongan na naman. Kasi yung ating bida this morning is tinatawag nating mud crabs. And kung matatandaan niyo yung mga previous food adventures natin, talaga namang lulusong o sa mga ponds natin siya kinukuha. At gaya nga ng nabanggit ninyo dyan sa studio, level up or ibang klase, ibang pamamaraan ng pag-aalaga ng mud crabs ang pinuntahan natin ngayon dito sa Alfonso, Cavite. At syempre, para malaman natin yung mga detalye dito sa napaka-social nating mud crabs, makakasama natin this morning si Sir Carlo. A blessed morning, sir. Ayan, ito yung ating food adventure na malupit. Sir, ano po ba ang vertical farming? Bale, basically ang vertical farming, paraan siya ng pagpapalaki ng alimango. Hindi siya horizontal, mas marami siyang malalagay na alimango per square meter. Katulad dito. Gaya ng ganito. Oo nga naman, kasi kadalasan, Kapag regular diba, pond setup kasi, maliit lang. Pero ito, is multiply mo by 10, ganun karami. marami kang pwedeng mas makuha, no? Mas marami. So, itong meron tayo ngayon, sir, ilan yung total capacity na meron tayo dito? Ang boxes namin is 720 boxes ngayon. 720. So, mga tenants nyo ngayon, 720. 720. Okay. Pero maximum namin is 2,000 boxes. Marami, no? Ito makikita ninyo, challenging siyang hulihin. Just like, mas challenging pa pag nasa pond kasi papainan mo pa. So, ito, Malabo ang medyo may tubig. sistema kang susundin, pero hindi natin isusugal yung ating daliri sa umagang ito. Meron tayo dito mga nakaprepare na mga crabs. Ayan, ito safe for catch and cook. Pero yan, ito yung kagaya ng ginawa natin kanina na pinakita natin sa inyo kung paano siya inuhuli. Ito, sir, no? Ito mga nakatali na yung sipit, so safe na ito. So basically, sir, mga gaano po ba katagal ito inaalagaan? Usually yung gantong size, usually 1 month. 1 month. 1 month. So basically, kinukuha po ninyo to, may certain stage na, no? This size na rin, gantong size. Okay. Pero pinagkaiba lang sa kanya, mas payat siya. Okay. And then pinapakain natin ng regular, araw-araw, twice, or Fish twice a ang day. mga kinakain nito, sir, no? Kadalasan, no? Isda. Tapos, ito lang, papakita ko lang to. Very interesting, maisingit lang natin, food explorers, ano? Ito yung kaninang soft shell. As in, literal, malambot yung likod niya. Ano po bang nangyayari dito? Buong katawan niya. Okay, buo actually. Ano po bang nangyayari dito, sir? Bali, pag ganito kasi ito yung paraan nila ng paglaki. Okay. Ngayon, iaalisin nila yung lumang shell nila para mag-expand yung panibagong shell. So- Pero ito, kailangan ma-harvest mo agad within 3 hours Ah, ganun. Kasi para makuha mo siya, para hindi tumigas. Alright. So, yung soft shell is a stage Stage siya. ng crab na nagpapalit siya. Very interesting. Maraming salamat dun sa overview na binigay sa atin ni Sir Carlo. And eto, syempre, info ni Sir Carlo, meron naman tayong bit-bit na fresh ingredient at pwede nating iluto at bibigyan natin kayo ng isang not your typical recipe. Sir Carlo, ako nasagot sa ating almusal. Thank you. Titirahin na natin to, guys. Ito yung ating crab, mud crab na freshly cooked and gagawa lang tayo ng tortang alimango na may sayote. So basically, we have here yung ating crab meat na steam na natin yung ating freshly caught na mud crab, nandyan. So, yung mga ingredients natin dito, typical lang din ang ingredients. Walang kakaiba dito. Aside dun sa ating crab meat, we also have yung ating panggisa. We have the sayote, we have the sibuyas and bawang. So, ang gagawin ko lang dyan, ilalagay lang natin siya dyan sa ating
pan na mainit na. And then, isasama natin yung ating sibuyas, yung ating bawang. Siyempre, season lang natin to ng konting salt and pepper. And then, ilalagay na natin yung ating crab meat. Yan. At habang nagsasama-sama yung flavors na yan, antahin lang natin na talagang ma-absorb nung ating crab meat, yung ating ginisa kanina, and siyempre hindi yan magiging torta kung wala yung ating itlog. Pero kung feeling ninyo over na sa protein, you can actually exclude yung ating egg. But the point is, mas marami kang may extend doon sa ating crab meat. Lagyan lang natin yan ng kapiraso, just enough for the presentation. And maganda lang dito, guys. I mean, iba't ibang style kasi yung pagpapalaki pinapakita natin sa inyo. So, depende na lang. Kunyari, kung may limitation kayo doon sa space, then vertical farming is definitely one of the things na pwede nating i-consider. And yun nga, kung hasyenda or ekta-ektarya naman yung meron kayo, then definitely yung traditional na pond method. So, sabi nga ni Sir Carlo, fattening stage yung pinaka-importante sa part na to. At meaning na fattening, ibig sabihin, pinapataba pa talaga nila. And after a few minutes, ganun lang kabilis, we have here our tortang crab or alimango na may sayote. Ready, napakadali ng recipe for almusal, tanghalian, hapunan, kahit merienda, or ilagay nyo to sa tinapay, panalong-panalo pa rin. So tuloy-tuloy lang yung food adventure natin dito sa Alfonso Cavite with this very solid na recipe. Dito lang yan, sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka, unang hirit. Eto na, hindi pa natatapos sa ating mga pasorpresa at pasalubong sa ating mga kapuso. Kahit walang paglusong, challenging pa rin ang paghuli ng alimango ni Chef JR. Yes, kailangan pa rin talagang maging maingat at masakit po ang masipit, di ba, partner and Anjo? Kaya Yes. ito, balikan na natin siya sa kakaibang crab adventure niya today. Hi, Banana Chef split yun Nick! eh. I A blessed miss you! morning, Chef. A blessed morning! Hi everyone! Hi Shaira! Kaloy and Anjo, it's lahat sa inyo dyan sa studio. Yes, nandito pa rin tayo sa Alfonso Cavite sa isang vertical farm kung saan social na social yung mga crab natin dahil, di ba Sir Carlo, mga naka-condo unit yung ating mga alaga dito. So sir, yung mabilis na recap natin, so pag sinabi nating vertical, ibig sabihin recirculating yung tubig. Recirculating. Pag recirculating, pwede kang inland, yung malayo sa dagat. Opo. Pwede kang mag-alaga. Katulad dito sa amin, nasa bundok na. Nasa bundok tayo, nasa taas tayo kasi Alfonso Cavite, kapitbahay ng Tagaytay. Tapos ito po yung hawak ninyo, sir. Sabi natin kanina, gaano kalaki umaabot yung ating mga crabs? Pag ganito yung pagpapaalaga. Dito sa amin, mga 1.2, 1.5 kilos. Yun po yung pinakamalaki na Kasi ninyo. lang available kasi sa boxes. Okay. Pero sa wild, pwedeng mas malaki. Katulad doon Of ni course. Budoy nasa labas. Opo, meron 2.4 tayong model kilos. doon sa labas sa si Buloy na parang nasa 3 kilo po yun. Ano? Halos 3 kilos. Pero yun siya. nga po, nasa wild na yun kasi itong mga to, kailangan may specific size sila na kailangan masunod, right? Alright, eto, salamat manang marami, Sir Carlo, sa Thank you, team thank you ninyo sa dito. pagpunta. Vertical farming ng mga mud crabs. Punta lang po kayo sa kanila for training and other information. Siyempre, tuloy-tuloy lagi yung ating mga food adventures dito lang sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka, unang hirit!